Makadang congestion rate sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP mula January to October 2023 ay umabot na po sa 348%. Kaya makakasama po natin today sa Pinoy Inspiring Amazing Story ang isang jail major na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa mga kada natin sa loob ng kulungan. Ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL na magkaroon ng pagkakakitaan gamit ang kanilang talent sa singing. Kaya let's all welcome ang jail major mula sa BJMP Lipas City, si Sir Aris Villaester. Good morning, Sir Aris. Good morning, Pia. Oo, nakakatuwa naman po itong ginagawa ninyo para sa ating mga PDLs. Paano po ba natutulungan ng Hope Project ang mga PDLs natin? Well, depende po ito sa mga nabibenta naming artworks na gawa po mismo nila, and from that artwork ay nabibigyan sila ng percentage yung mga qualified and mga deserving PDLs natin. Mm-hmm. Bakit po kinakailangan ng mga PDLs natin na magkaroon ng source of income? Well, number one kasi syempre nasa loob sila ng kulungan at supposedly naman hindi talaga sila magkakaroon ng income. But because of this the Hope Project, nagkakaroon sila ng income na minsan ay nabibigay pa nila sa mga dumadalaw sa kanila. Instead, yung dalaw nila na nagbibigay sa kanila. So, it's a big help for them, actually. Mm-hmm. Ang sabi niyo po kanina, most of them are awaiting trial. So, hindi pa talaga sila convicted. At minsan, ginagamit nilang proceeds ng nabibenta nilang artwork para ma-bail ang kanilang sarili, para naman they can await their trial sa labas ng kulungan, nasaksakan na ng puno. Tama po ba? Yes po. Kapag ang PDL po ay sa BJMP, they are still actually innocent in the eyes of the law. Tama. So wala pa po sila talagang final judgment. So kaya yung amin pong intervention at pagtingin sa kanila, wala pa silang kasalanan. Tama. Until proven guilty at ililipat natin sila sa Bureau of Corrections. From the time na sinimulan niyo po yung Hope Project, ilan na po ang natutulungan nito? Well, since I started in Tagaytay City Jail, more than 1,000 PDLs na po yung napalaya natin, and in our list, nasa 2,500 na po yung na-assist natin sa medical bills. Wow. And other yung mga kailangan po nila para po sila ay makalaya. Oo. At ipakita natin yung mga sample. Ang gagaling talaga. Paano po sila natitrain at paano po nasisift yung talagang deserving na mapabilang sa Hope Project natin? Kailangan po ba may bukod tanging talento talaga sa sining? Well, yung iba po kasi dyan ay hindi naman sila nagpipaint sa labas o gumagawa ng artwork. Pero pagdating ko kasi sa isang jail facility, yun ang una-una kong hinahanap kung sino yung may background. And usually yung mga tattoo artists, sila yung mga nagpipaint sa labas, sila usually agad yung aming tinutulungan. And with the help po of the University of Santo Tomas Fine Arts and Design, nag-tripartite agreement kami together with the Rotary Club of Tagaytay City. Nag-train po sila ng mga livelihood officers ng BJMP, ng Calabarzon, at yung naturo dun sa 3-day seminar na yon and schooling ay ika-cascade po nila sa mga PDLs. That's why ganito po kagaganda yung ating mga Magkano po artworks. ang range ng presyo ng mga artwork na ito? Usually nasa may 500, 1,500 to 5,000. Depende po sa intricacy po ng artworks. At saan po nabibili? Para sa mga kada nating interesado, kung hindi man dun sa artwork mismo, pero para dun sa kwento, sa likod ng mga artwork na likha na ito. Right now, Pia, meron kami exhibit ongoing sa The Manila Clock Tower. Sa loob po ito ng Manila City Hall. Yung clock po doon na nakikita natin, yes. May museum po doon. Pwede kayong bumisita Tuesdays to Saturday. And we have also an exhibit sa Silang Chavez Estate
At sa loob po ng jail mismo, meron po tayong museum sa loob. So pwede kayong bumisita, magpaalam lang po sa mga duty. Paano po nababago ang buhay ng ating mga PDLs dahil sa Hope Project? Ano pong pagbabago ang naidudulot nito sa buhay nila? Well, Pia, because sila po ay nare-recognize, nakikita yung mga gawa nila at siyempre malaking bagay ito dahil sila po ay napapansin ng lipunan. Malaking impact ito sa kanilang pagbabagong buhay, and not only it would prepare them paglabas nila na magkaroon pa ng livelihood na maaari nilang magamit dahil Pia, meron kaming test the training sa loob ng jail facility and also alternative learning system kung saan sila po ay nag-aaral. So, ang aming aim po dito, not only in Lipa City Jail but sa lahat po ng BJMP sa buong Pilipinas, ay maging opportunity yung kanilang pagkakulong upang sila po ay matuto or magkaroon ng mga skills sa loob para paglabas nila, sila po ay siyempre magiging prepared na. Talagang nagkakatotoo po yung mandato ng BJMP na maging reformative sa ating mga kadang na kukulong. Ang galing po, no? So, ano pa po ang plano ninyo, Major Iris, para sa Hope Project? Well, I am very lucky to be selected for being one of the delegates to Singapore sa International Corrections and Prisons Association. At itatakel ko rin po itong The Hope Project in front of other delegates from other countries. So kami po ay natutuwa and on behalf po sa aming Chief BJMP, which is very supportive. It's also from Lipa, yung aming Chief BJMP. Galing. So kami po ay nag-iisip pa ng mas marami pang programa. Meron kaming Seeds for Life project kung saan nagtatanim kami ng mga gulay sa paligid upang pandagdag sa kanilang mga rations. And Pia, yung Lipa City Jail is recognized by the Prem Rawat Foundation to be one of the only facility in the world to have established peace education hall. So we are very happy and very lucky, and we are very blessed to have those kinds of recognitions because of the support ng ating mga NGOs, the local government, and the BJMP as a whole. Napakaganda po ng pagbabagong idinudulot ninyo sa buhay ng mga kada nating ito. Maraming salamat, Major Iris, for coming over. Naalala nga namin ni Major Iris na nag-interview na rin tayo sa kanila before. Pero I think through Zoom. Yes. At ngayon in the face-to-face na. IRL na si Major Iris. Ibang-iba pa talaga yung ganda niyo pag personal, Miss Pia. Thank you very much. Thank you po, Major Iris. Pagpatuloy niyo lang po ang pagbibigay ng pag-asa ninyo at inspirasyon sa ating mga kadang PDL. At we hope that this Hope Project ay mas spread sa iba pang mga bansa, di ba? Yes, that's the goal. Ma-replicate pa sa ibang lugar sa ating mundo. Maraming salamat. God bless you, Major. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!